Tinawag ni Fang Ping ang kanyang mga kaibigan sa loob ng isang restaurant. Sinabi niya na maaari pa nga raw ang mga itong umorder kung hindi pa sapat ang kanilang pagkain. Napaisip sina Fu Changding at Zhao Lei kung bakit daw kaya nanlilibre ang kuripot nating bida. Sinabi ni Fang Ping na lahat nga raw ng kanyang mga kaibigan ay maituturing na prodigy. Ang 2008 batch nga raw nila ay mayroon na agad 3 rank 3 kumpara sa sinundan nilang 2007 batch na tanging si Zai Lei pa lang ang rank 3. Ang mga rank 3 na nga raw sa kanila ay sina Zhao Lei, Fu Changding at Chen Yangxi. Kapag nakapag-breakthrough na raw sina Yang Xiaoman at Zhao Zumei ay magiging 5 na nga raw ang rank 3 ng kanilang batch. Binanggit din ni Fang Ping na hindi rin daw may kukumpara sa kanila ang batch 2006 ni na Zhang Yu. Ang batch nga raw na sinundan ng mga ito ay nakapag-produce ng isang rank 5 martial artist samantalang wala pa nga raw ang mga ito ni kahit isang peak rank 4 martial artist. Ibig sabihin nga raw noon ay ang batch na nila ang maituturing na pinakamalakas kung potensyal din lang ang pag-uusapan. Sinabi ni Fang Ping na oras na nga raw para makialam sila at nang magkaroon na ng pagbabago sa kanilang unibersidad. Sinabihan ni Fu Changding ang ating bida nang bakit hindi na nga lang daw nito sabihin sa kanila na nakalampas na ito sa pagiging rank 3 martial artist. Halata nga raw na sinadya ni Fang Ping na hindi isama ang pangalan nito sa mga binanggit nitong rank 3 para magtanong silang lahat. Tinanong ng ating bida kung ganoong klase ba raw talaga ng tao ang tingin ng mga ito sa kanya. Binanggit na ni Fang Ping na isa na nga raw siya ngayong intermediate rank 4 martial artist. Sinabi niya rin na ang mga ito pangalang daw ang napagsasabihan niya ng bago niyang rank. Naisip ni na Yang Xiaoman, Zhao Zumei, Fu Changding at Zhao Lei na ilang beses na nga raw silang nakakita ng isang taong mayabang, pero ito pangalang daw ang unang beses na ipapatawag sila ng isang tao para lang makapagyabang ito sa kanila. Nagtaka si Chen Yangxi kung bakit wala nang nagsalita sa kanilang mga kaibigan. Napaisip naman si Fang Ping kung bakit hindi nga raw siya ng mga ito pinupuri o binabati. Nagalak si Chen Yangxi at tinanong ang ating bida kung talaga nga bang isa na itong intermediate rank 4 martial artist, sinabi niya na napakabilis nga raw ng paglakas nito. Naisip ni Fang Ping na sa lahat nga raw ng kanyang kaibigan ay si Chen Yangxi ang pinakasumusuporta sa kanya. Sinabi ni Fang Ping na ngayon nga raw na alam na ng mga ito kung ano ang kanyang ranggo, sasabihin na niya nga raw ang totoong dahilan kung bakit niya ang mga ito ipinatawag. Sinabi ng ating bida na sigurado nga raw siya na alam na naman ng mga ito ang nangyari kay Grandmaster Yu Ren. Ngayon nga raw na magkakaroon na sila ng bagong prinsipal, sa palagay niya nga raw ay oras na rin para magkaroon ng pagbabago sa kanilang martial arts society. Binanggit ni Fang Ping na balak nga raw ibigay ni Zhang Yu kay Chen Wenlong ang posisyon nito kahit na may unspoken agreement ang kanilang universidad na bawal maging presidente ng martial arts society ang isang 4th-year student. Hindi rin naman daw lingid sa kanilang kaalaman na aktibo na ngayon sa military si Chen Wenlong kaya malamang ay hindi na ito mananatili sa Magic University kapag nakapagtapos na ito. Sinabi ni Fang Ping na representative nga raw ng Year 2 students ang kanyang mga kaibigan kaya may karapatan na rin ang mga itong pumili ng susunod na presidente ng Martial Arts Society. Ang kanya naman daw mga seniors na estudyante rin ni Advisor Lu Fengguo ang magiging representative ng 3rd year at 4th year student. Sinabi rin ng ating bida na kahit nga raw malapit na siyang maging rank 5 ay napakarami pa raw ng oras ng pananatili niya sa kanilang universidad. Sinabi ni Fu Changding na naiintindihan na raw nila ang gustong ipahiwatig ng ating bida. Gusto nga raw nitong kunin ang kanilang suporta sa balak nitong kampanya bilang bagong presidente. Tutulungan niya nga raw ito pero sa palagay niya nga raw ay wala namang masyadong halaga ang kanilang opinyon. Tumugon si Fang Ping nang marami pa rin daw ang mga itong mahahatak bilang pinakamalalakas sa lahat ng mga Year 2 students. Tinanong ni Fang Ping si Zhao Lei kung ano nga raw ang palagay nito. Sumagot naman si Zhao Lei nang bahala na nga raw ang ating bida. Si Yang Xiaoman naman ang sunod na tinanong ni Fang Ping, ipinaalala niya rin na hindi niya pa nga raw ito napapanagot sa ginawa nitong paninira sa kanyang pangalan. Kapag hindi nga raw siya nito sinuportahan ay pananagutin na niya talaga ito. Iginiit ni Yang Xiaoman nang bahala na rin daw ang ating bida dahil wala naman daw siyang kakampihan. Tinanong naman ni Fang Ping kung neutral rin daw ba si Chen Yangxi. Sumagot ng oo si Chen Yangxi, pero bigla na lang nitong tinanong ang ating bida kung bakit hindi na raw ito masyadong nagbebenta ng mga pills. Tumugon si Fang Ping nang wag na raw muna nilang pag-usapan ang mga pills sa ngayon.
Sinabi ni Zhao Zumei na hindi nga raw sila tutol sa balak ng ating bida na maging presidente ng Martial Arts Society. Maaari na nga raw itong huminto sa pagsasalita at nang makapagpatuloy na sila sa pagkain. Nagtaka si Fang Ping kung bakit hindi man lang daw nagagalak ang kanyang mga kaibigan, siya na nga raw ang susunod na mamumuno sa lahat ng mga Magic University student. Sinabi ni Fu Changding na kung si Fang Ping na nga raw ang mamumuno sa kanila ay dapat pinapakain nga raw sila nito ng mga mas masasarap na pagkain, hindi nga raw sila nito mapapasaya ng dahil lang sa panlilibre nito ng noodles. Sinabihan niya rin ang ating bida nang hindi na nga raw ito dapat tumatanggap ng mga maliliit na advertisement commercials para hindi na lalo pang masira ang reputasyon nito. Nangatwiran si Fang Ping nang wala naman daw siyang ginagawang masama dahil hindi naman daw ito ilegal. Nagmula nga lang daw siya sa isang mahirap na pamilya at hindi raw siya anak mayaman na tulad ng mga ito. Ang isang araw pill para sa rank 4 ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon, saan naman daw siya kukuha ng pera para mapagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay. Sinabi ni Chen Yangxi na wala naman daw dapat ikahiya ang ating bida dahil gumagawa lang daw ito ng paraan para kumita ng pera. Binanggit ni Chen Yangxi na nakuha nga raw ng blogger na si Liu Dali ang kanyang number. Sinabi nga raw nito na si Fang Ping daw ang nag-utos sa kanya na magpakalat ng kung ano-anong chismis sa internet. Nangatwiran si Fang Ping nang wala naman daw basehan ang akusasyon na ibinabato ni Liu Dali sa kanya. Sinabi ni Chen Yangxi na malamang nga raw ay nagyayabang lang ang blogger na tumawag sa kanya. Nakumbinsi ni Fang Ping si Chen Yangxi na sinisiraan lang siya ni Liu Dali, pero iniisip ng iba niyang mga kaibigan na siya talaga ang nag-utos na magpakalat ng mga ganoong chismis. Sa unang araw pa lang ng klase ay pinagalaw na agad ni Fang Ping ang mga miyembro ng kanyang Ping Yuan Society. Habang naglalakad ay pinarinig ng isang lalaki sa mga katabi niyang estudyante na parang uhaw na raw sa kapangyarihan ang senior nilang si Zhang Yu. Nagsalita rin ang kasabwat ng lalaki na 2 posisyon nga raw ang hawak ni Senior Zhang Yu, kahit na si Senior Zhou Yan naman daw ang madalas na pinamamahala nito sa Martial Arts Society. Nag-usap din ng isang grupo ng mga estudyante sa loob ng kanilang canteen. Mas mabuti nga raw kung magpalit na sila ngayon ng bagong presidente, at mukhang mas maganda nga raw kung si Zai Lei na ang bagong mamumuno sa kanilang Martial Arts Society. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng Magic University Martial Arts Society nang dahil sa mga usap-usapan na kumakalat sa loob ng kanilang universidad. Nangatwiran ang elementary rank 4 at ang isa sa mga vice president ng Martial Arts Society na si Zai Lei nang wala raw siyang kinalaman sa mga kumakalat na balita. Sinabi ng rank 3 at ng head of external affair na si Zhou Yan na hindi raw ganoong klase ng tao si Zai Lei. Tumugon ang intermediate rank 4 at ang presidente ng Martial Arts Society na si Zhang Yu nang naniniwala nga raw siya na hindi si Zai Lei ang may kagagawan nito. Tumugon ang intermediate rank 4 at ang presidente ng Martial Arts Society na si Zhang Yu nang naniniwala nga raw siya na hindi si Zai Lei ang may kagagawan nito. Sinabi ni Zhou Yan na kahit ano pa nga raw ang sabihin ng iba ay hindi pa raw maaaring magbitaw sa posisyon ang kanilang presidente. Malapit na nga raw maganap ang Second Martial Arts Championship, kapag ipinatupad nga raw ang batas na tanging ang mga miyembro lang ng Martial Arts Society ang maaaring sumali ay hindi nga raw ito makakalahok kapag umalis ito sa kanilang samahan. Sinabi ng elementary rank 4 at isa rin sa mga vice president ng Martial Arts Society na si Qin Fengqing na ang pinaka-problema daw nila ay ang wala silang sapat na lakas. Kung siya nga raw ang tatanungin ay nasisigurado niya na si Fang Ping ang may kagagawa ng lahat ng ito. Parang nakalimutan na nga raw nito na naroon pa siya kaya gusto na agad nitong maging presidente. Tahimik na nakikinig sa usapan ng intermediate rank 4 at isa pa sa mga vice president na si Chen Wenlong. Sinabi ni Zai Lei na wala raw siyang pakialam kung si Qin Fengqing o Fang Ping ang gustong kumuha sa posisyon ni Zhang Yu, pero dapat nga raw muna ang mga itong dumaan sa kanya bago ang mga ito maging presidente ng kanilang samahan. Tinanong ni Qin Fengqing si Zai Lei nang sino naman daw ito para magdeklara ng ganoon, mukhang lumakas na nga raw ang loob nito noong makapag-breakthrough ito sa pagiging rank 4 martial artist. Bakit nga raw hindi na lang sila maglaban ngayon at nang makita nila kung sino ang mas malakas sa kanila? Pumayag naman si Zai Lei sa iminungkahi ni Qin Fengqing, hindi nga raw siya natatakot na labanan ito. Sumigaw si Zhang Yu at sinabihan ng dalawa niyang kamiyembro nang tumigil na raw ang mga ito. Kung gusto nga raw talaga ng mga itong maglaban ay maaari na raw ang mga itong lumabas. Huminto na ang dalawa sa kanilang pagtatalo at pinakinggan ang kanilang presidente.
Sinabi ni Zhang Yo na kung si Fang Ping nga raw talaga ang pasimuno ng lahat, malinaw nga raw na nais talaga nitong maging presidente ng Martial Arts Society. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung ano nga raw ang opinyon ng mga ito. Binanggit ng PIC Rank 3 at ng Vice President Head na si Liang Fenghua na sa palagay niya raw ay wala namang masama na magpalit sila ng bagong namumuno lalo na't 4th year student na si Zhang Yo at kakaunti na lang ang pananatili nito sa kanilang universidad. Sinabi ni Zai Lei na alam niya nga raw na estudyante si Liang Fenghua ni Advisor Lu Fengguo pero umasa pa rin daw siya na magiging patas ang ibibigay nitong opinyon. Binanggit ni Zai Lei ang pagbebenta ni Fang Ping ng mga pills, ang pagtatayo nito ng Yuan Fang platform at ang pagtanggap nito ng mga maliliit na advertisement. Halos lahat nga raw ng ginagawa nito ay para lang sa kanyang pangsariling interes, idagdag pa nga raw ang negatibo nitong impluwensya sa reputasyon ng kanilang universidad. Sinabi ni Ye Qing na nakakatawa nga raw ang lahat ng mga kapintasan na binanggit ni Zai Lei. Pinaliwanag niya na nagmula nga raw si Fang Ping sa isang mahirap na pamilya kaya wala itong ibang pagpipilian kundi gumawa ng kung ano-anong paraan para kumita ng pera. Ang platform naman daw na sinisilip ni Zai Lei ay malaki ang naitutulong sa kanilang mga estudyante. Ano naman daw ang karapatan nito na hamakin si Fang Ping kung hindi niya naman ito kayang gawin? Binanggit din ni Ye Qing na mas nauna nga raw si Zai Lei kay Fang Ping ng 1 taon at parehas ang mga itong 3 beses na nakapagpatibay ng buto bago pumasok sa kanilang universidad, mukhang naiinggit nga lang daw ito sa ating bida dahil napag-iwanan na ito. Tumugon si Zai Lei nang bahala na nga raw si Ye Qing kung ganoon ang iniisip nito, hindi na nga raw siya makikialam sa sarili nitong opinyon. Sinabi ni Qin Fengqing na tama na nga raw ang mga walang saysay na usapan. Kung gusto nga raw talaga ni Fang Ping na maging bagong presidente ay dapat nga raw nitong makumbinsi ang lahat na may kakayahan nito sa pamumuno. Binanggit din ni Qin Fengqing na wala nga raw masyadong nagawang kapansin-pansin na resulta si Zhang Yo kaya marami na ngayong tao ang pumupuna sa kanilang samahan. Pero kung nakapag-breakthrough nga raw ito sa pagiging isang rank 5 martial artist ay wala nga raw kukwestiyon sa pamumuno nito. Tinanong ni Qin Fengqing si Zai Lei kung magkakalakas ba raw kaya ng loob si Fang Ping na agawin ang posisyon ni Zhang Yo kung isa na ito ngayong rank 5. Sinabi ni Qin Fengqing na Martial Arts Society nga raw ang pangalan ng kanilang samahan kaya martial arts din lang ang dapat na pinakauna nilang basehan. May sapat na nga raw siyang lakas kaya siya na nga lang daw ang kanilang magiging bagong presidente. Hindi naman daw siya magkakaproblema sa pamamahala dahil marami naman daw silang estudyante sa Department of Social Sciences na maaari niyang ma-recruit. Sinabi ni Zhang Yo na tama nga raw si Qin Fengqing, dapat nga raw ay matagal na siyang nagbitaw sa kanyang pwesto. Pero hindi nga raw yun nangangahulugan na si Qin Fengqing na ang susunod na uupo sa kanyang pwesto, hindi pa nga raw ito ngayon kwalipikado sa ganoong posisyon. Kung sino man daw ang papalit sa kanya ay dapat may sapat itong lakas para pamunuan ang lahat. Tinawag ni Zhang Yo si Chen Wenlong dahil dito niya balak ibigay ang kanyang posisyon. Humingi ng pasensya si Chen Wenlong dahil nakapayag na raw siya sa Magic City Military Department na magiging isa siyang commander kapag nakapagtapos na siya sa kanilang universidad. Ngayon pa nga lang daw ay mapapadalas na siya sa loob ng catacombs. Nasira ang plano ni Zhang Yo sa ginawang pagtanggi ni Chen Wenlong. Sinabi ni Zhang Yo na hindi na raw niya pipilitin si Chen Wenlong pero sana nga raw ay makasali pa rin ito sa paparating na championship. Tumugon si Chen Wenlong nang wag daw itong mag-alala dahil lalahok pa rin daw siya sa paparating na kompetisyon. Tumayo si Zhang Yo para sabihin ang panghuli niyang desisyon. Kung sino man daw ang gustong maging bagong presidente ay kailangan daw muna nitong ipakita sa kanya at sa kanilang lahat ang makakaya nito. Kahit umalis man daw siya sa kanyang posisyon, kapag hindi nga raw siya nito natalo ay mananatiling bakante ang posisyon ng pagiging presidente ng Martial Arts Society hanggang sa may dumating na karapat-dapat para mag-angkin nito. Pagsapit ng ika-24 ng Agosto ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga estudyante at teaching advisor ng Magic University. Nilakasan ni Wu Quishan ang kanyang pagsasalita para mapakinig ng lahat ang kanyang mga sasabihin. Binanggit ni Wu Quishan na ang pinaka-pinapangarap nga raw ng kanilang prinsipal ay ang masaksihang lumakas ang kanilang Magic University. Ginugol nga raw nito ang buo nitong puso at kaluluwa para mapamunuan at ma-develop ang kanilang universidad sa loob ng 60 taon, at sa mga huling sandali nga raw ng buhay nito ay ang Magic University pa rin ang tangi nitong iniisip.
Sinabi ni Wu Quishan na wag nga raw na mga itong kakalimutan ang petsa na ika-28 ng Hunyo taong 20,900, dahil yun nga raw ang petsa ng pagpanaw ng kanilang prinsipal. Kasabay rin daw nitong nasawi si Dinzing at ang iba pang magigiting na kalalakihan at kababaihan ng kanilang unibersidad. Nagulat ang karamihan sa mga estudyante sa impormasyon na inilahad ni Wu Quishan. Hindi sila makapaniwala na ilang buwan na palang patay sina Grandmaster Yuren at Dinzing. Nag-alala ang dalawang lalaki dahil wala nga raw doon ang kani-kanilang mga advisor kahit na ipinatawag raw doon ang lahat ng mga estudyante at teaching advisor ng kanilang unibersidad. Naisip ni Fang Ping na mababa pa nga lang daw ang rank ng mga estudyanteng ito kaya hindi pa ang mga ito kwalipikado na malaman kung ano ang totoong nangyari. Sinabi ni Wu Quishan na hindi na raw nila maaaring ibalik ang mga taong nasawi. Ang tanging magagawa na lang daw nila ay ang magpatuloy at ang harapin ang hinaharap ng kanilang unibersidad. Doon na sinabi ni Wu Quishan na ayon daw sa kahilingan ng namatay na si Grandmaster Yuren, ay siya na raw ang papalit sa posisyon nito bilang prinsipal ng kanilang unibersidad. Si Huang Jing naman daw ang tatayo bilang vice principal at dean ng School of Weaponry. At mananatili pa rin daw si Grandmaster Liu Polo sa posisyon nito bilang honorary principal ng kanilang unibersidad. Binanggit din ni Wu Quishan na sina Tang Feng at Li Changsheng na raw ang mga bagong vice dean ng School of Weaponry, at si Luo Yixuan naman daw ang magiging dean ng School of Tactics and Strategy. Bukod raw doon ay wala nang mababago sa iba nilang departamento. Tumingin si Advisor Lu Fengro sa ating bida para bigyan ito ng hudyat. Nagsalita si Fang Ping at tinawag sina Principal Wu Quishan at Vice Principal Huang Jing. Sinabi ng ating bida na alam niya nga raw na hindi ito ang tamang oras para abalahin niya ang mga ito, pero gusto niya nga raw ang mga itong maging saksi sa kanyang gagawin. Sinabi ni Fang Ping na noong itinayo niya nga raw ang Ping Yuan Club ay minsan na niyang nabanggit na hahamunin niya ang presidente ng Martial Arts Society, ito na nga raw ang oras para tuparin niya ang kanyang pangako. Ang mga martial artist nga raw ay kailangang makipaglaban kaya ganoon nga raw ang kanyang gagawin. Hahamunin niya nga raw si Zhang Yu para sa posisyon ng pagiging presidente ng Martial Arts Society. Iginiit ng ibang mga teaching advisor na wala raw saysay ang mga sinasabi ng ating bida dahil maayos naman daw ang trabaho na ipinapakita ni Zhang Yu, hindi nga raw nila ito maaaring basta na lang palitan dahil wala naman daw itong nagagawa na kahit na anong kamalian. Sinabi rin ng mga ito na ang presidente nga raw ng Martial Arts Society ang namumuno sa lahat ng mga estudyante. Ano na nga raw ang kontribusyon ng ating bida sa kanilang Magic University para maging karapat-dapat ito sa ganoong posisyon? Tumugon si Fang Ping na ang pagiging mahina nga raw ang pinakamalaking kamalian na maaaring magawa sa loob ng isang martial arts university. Ang kanilang araw prinsipal at mga din ang pinakamalalakas na miyembro ng kanilang unibersidad kaya sa mga ito napunta ang ganoong kataas na posisyon. Kaya nararapat lang daw na mapunta rin sa pinakamalakas na estudyante ang pamumuno sa Martial Arts Society. Sinabi rin ni Fang Ping ang lahat ng mga kontribusyon na naiambag niya simula nang pumasok siya sa Magic University. Siya nga raw ang namuno sa pagkapanalo ng kanilang unibersidad sa nakaraang Freshman Championship. Nakapaghatid rin daw siya ng isang napakahalagang impormasyon sa kanilang panig na nakatulong ng malaki sa huli nilang malakihang pakikipaglaban. Bukod pa nga raw doon ay tinalo niya rin ang lahat ng pinakamalakas na rank 3 students ng kanilang bansa at nabigyan niya ng karangalan ang pangalan ng kanilang unibersidad. Tinanong ni Fang Ping ang mga nagrereklamong teaching advisor kung labis-labis na ba raw ang mga nabanggit niyang kontribusyon. Hindi na nakapagsalita ang lahat ng mga nagrereklamong teaching advisors dahil alam nila na nagkamali sila sa pag-question ng kontribusyon ng ating bida. Tinanong ni Principal Wu Quishan si Zhang Yu kung ano raw ang opinyon nito. Tumugon si Zhang Yu nang tinatanggap niya nga raw ang hamon ng ating bida. Sinabi niya rin na naniniwala nga raw siya na ang pinakamalakas na estudyante ang dapat na maging presidente ng Magic University Martial Arts Society. Binanggit rin ni Zhang Yu na kahit matalo man daw siya ni Fang Ping ay may posibilidad na hindi pa rin daw nito makuha ang approval ng lahat. Tinanong ni Zhang Yu ang ating bida kung tatanggap pa rin daw ba ito ng hamon mula sa iba kung sakali mang matalo siya nito. Tumugon naman si Fang Ping nang nakahanda nga raw siyang tanggapin ang paghamon ng kahit na sino. Sinabihan ni Zai Lei ang ating bida nang kung gusto nga raw nitong maging presidente ng Martial Arts Society ay dapat daw muna itong dumaan sa kanya. Sinabi ni Fang Ping na dahil nga raw sabik na sabik si Zai Lei na labanan siya,
Ito na nga raw muna ang gagawin niyang warm-up bago niya kalabanin si Zhang Yu. Nainis si Zai Lei sa pang-aasar na ginawa ng ating bida. Tinanong muna ni Zhang Yu ang kanilang prinsipal kung ano raw ang desisyon nito. Sinabi ni Wu Quishan na tama lang daw na si Zai Lei muna ang unang makalaban ni Fang Ping dahil isang araw ito sa mga Vice President ng Martial Arts Society.